Kasi kung hindi, malilintikan ka. Kesyo, hindi nakaabot sa amin. Hindi nakaabot sa amin. Sasabihin ko sa'yo, umabot sa amin ngayon. Umayos ka! Bayaran mo! Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Kung hindi pa ako nagkakamali, kayo po ay isang subcon na gumawa ng bakuran dito sa kilalang ospital sa may PGH. Tama po ba? Tama po. Okay. Ngayon, sir, ano po yung pinaka-problema natin? Bakit po tayo lumapit ngayon? Yung trabaho po namin sa loob ng 3 weeks, hindi po ako nababayaran. Kaya wala po akong pambayad sa tao. Nabanggit ba sa iyo na mismong GenCon mo kung ano bang dahilan? Bakit hindi ka nabayaran? Hindi daw po sila nakakoleksyon. Yung 3 weeks po na hinahabol ko po, hindi nila naibiling. Okay, so hindi na ibiling kanino? Doon po kay Edison. Kay GenCon. Yun po. Okay. So, sino ko yung nireklamo nyo? Yung GenCon o yung engineer? Yung Jingon po mismo kasi empleyado naman po nila yung engineer. Meron ba silang nakita sa ginagawa mo, yung sa kalidad ng paggawa mo na medyo may nakita sila kung kaya't hindi ka muna nabayaran kasi hanggat hindi inaayos yun? Wala naman po sir, totally po ako ang gumawa ng sample lang para maipasa sa PGH. Okay. Nauna-una sa lahat, PGH yan, UP yan eh. Gobyerno natin yan. At ayaw naman natin makita na ang gobyerno natin ay gumagawa ng bagay na medyo hindi tama, pero hindi alam ng gobyerno. Kasi ang gobyerno, kumuha ng general contractor, at yung general contractor, yun. Pero yung general contractor mo naman, hindi ko maintindihan, dapat sa ilalim ka ng general contractor mo, kung anong medyo nakita nila hindi doon sa pamantayan at gusto ng kliyente ng PGH, ng UP, sasabihin sa iyo. Meron ba silang nakita na bagay na pinaaayos sa iyo muna? Wala silang sinabi Walang-wala sa akin. talaga. Ano daw ang dahilan bakit hindi ka nabayaran itong huli? Kaya hindi po pumasok sa kanilang EHR. Ano daw ang dahilan? Hindi pumasok? Hindi po pumasok sir, gawa ng hindi biniling po ng engineer. Kasi yung engineer ng tatlo, naka-in-charge, nagtuturoan sila kung sino magbibiling sa kanila. Kung ganitong sitwasyon at pati ng general contractor hindi ginagawa ng tama ang kanilang trabaho, malilintikan sila kung totoo man ang sinasabi mo. Ginawa mo ng trabaho mo, nakompleto mo bang trabaho mo? Complete na naman po sir. Tinanggap mo lang trabaho mo na wala silang reklamo sa kalidad ng trabaho mo? Wala naman po sir. Wala silang pagpuna or boss, sabi nga dito, gawin mo to, ganyan, wala. Wala naman po sir. So, na-turnover mo na. So far, okay naman sa UP. Okay sa PGH. Totally sir, hindi pa na-turnover kasi hindi ko natapos kasi binigay po sa ibang kontraktor. Okay. Bakit kinuha binigay sa ibang kontraktor? Wala daw po akong pinansyal kaya sa iba nila binigay. So, ibig nang sabihin, dahil wala kang capability na gastusan muna, tustusan muna, kaya ibinigay sa iba. Opo. Wala ba silang binigay sa iyo man lang na kahit na yung startup na sinasabi natin dito, ito yung mga Mobilization. Mobilization mo? Wala ba? Wala po sir. Wala na ikusing? Wala sir. Bastos pala tong bastos pala tong kumpanya na sinasabi mo, kung totoo man sinasabi mo. Sino secretary na to? Si Vince Dizon. Ay nako, pag nalaman to ni Secretary Vince Dizon, naku, mayayari ito. Makinig kayo, Edison Development Corporation Incorporated, mamumura kayo ni Vince nito. At ang may-ari nitong yung owner na baka hindi alam nitong si Eldon Eldon ka pala ha, gagawin kita donya nito. Eldon si Ferdinand. Uy, okay kung sakaling nakikinig at nanonood sa atin yung owner ng Edison Development Construction, I'm not faulting you, but then again, sa ibaba mo, if you don't take care of somebody or people below you, somebody else will. Kami yun. So Edison Development and Construction Incorporated, kinig kayo sa sinasabi namin dito, ha? Hindi namin kayo paliligtasin. Ikaw ba'y may hawak na anumang kontrata na nag-uugnay na ikay kinuha nila at pagkatapos nagtatrabaho ka lang, parang kinuhanan ka lang nila. Umpisa ka, wala ka bang papel na nag-uugnay na ikaw ang subcontractor nila? Ito, yan job order mo yan? Opo. Yan ba'y pinarmahan ng mga taong nandoon kung sino man yung mga boss mo? Pirmado po. Okay. Ano ang pangalan ng boss, ang pangalan ng engineer mo on-site? Engineer Koy po ang nag-approve. Okay. Sinubukan tawagan ng pambansang sumbungan, Bitag Help Desk, ang general contractor ng Edison Development Construction Incorporated. Pero tumanggi ito sumagot sa programa ng pambansang sumbungan. Pero ayon kay Monet Hasal, Assistant Finance Officer ng Edison Development and Construction Incorporated,
Hindi raw maayos ang gawa ng subcontractor at hindi pasado sa kanilang kliyente ng Philippine General Hospital. Pinapunta nila ngayon si Lito sa kanilang opisina para magkaroon ng internal agreement. Sir, nandito po yung inyong subcontractor si Lito Jama. At siya po ay lumapit sa amin. Hindi raw po siya nababayaran sa serbisyong ginugol niya bilang subcontractor. Actually, sir, as per office is nabayaran naman po namin siya. Meron po kayong papapakita na nabayaran po kayo. Hindi naman siguro lumapit. Meron po. Pwede po kami magbigay sa inyo ng mga deposit slip na nabayaran po namin siya. Ano po gusto niyong sabihin sa kanya? Nakikinig po siya. Actually, sir, pinapapunta po siya namin sila dito sa may site muna sana. Bali, kung pwede namin isa-settle lahat nung... Isa-settle niya na, sir. Bali po, I-settle niyo kung ano yung nagawa niya, sir. yes po. Kasi, Okay. Yan po ba ang project ninyo, sir? Sa ilalim ba yun ng, sir, ng DPWH? yes po. Okay, sir. Actually, sir, yung nabili niya sa akin, alam ko, sir, is nabayaran na Ano yung mga... Okay, sir, Kasi sandali lang, sir. Okay, Lito, ano yung hindi nabayaran sa'yo? Kulong plastering, sir, at saka yung grills na kinabit. Yung column, plastering daw, at saka yung brace na nakabit, sir. Yung column plastering, sir, is hindi umabot sa akin kasi... Oy, sir, sino po ba ang tao ninyo dyan, sir, na hindi umabot, sir, na parang sigurado Bali, sir, nalipat po kasi ko, sir, na... Oy, sir, ganito lang, sir, ano? I would warn you to take care of this at hindi po pwede maging dahilan yan na malikluhod lalapit sa'yo ng serbisyo. Kung hindi mo alam, ayusin mo, baka may patawag ka ni Vince Dizon yan, nakikinig sa atin. Sige, sir. Siguro, sir, punta na lang siya after dyan sa program niya po. Sigurado, sir, sasamahan namin to, sir, tapos itimprehan namin si Secretary Vince Dizon. Okay, sir. So, makakasiguro pa, sir, kawawa naman po ito, sir, ay gusto mabuhay yung kanyang pamilya tapos wala siyang pera. Ayusin niyo, Okay sir. naman, sir. Pwede naman namin, sir, i-settle kung may i-settle Ay, naman. settle niyo talaga, sir, kasi kung hindi, ako na makakausap niyo, sir. Hindi na Okay, gugustuhan. Maraming salamat, sir, ha? Okay po. Okay. Sa totoo lang, buisit ako rin sa... Sino makausap natin? Engineer? Makinig ka, nagpapalusot ka, Engineer Ronel, ha? Kung hindi ka pa na pambansang sumbungan na pabitag, lintek, hindi ka pa magbabayad. Kinakailangan ko ba sabihin sa inyo to? Pag nagserbisyo at nag-Google, ganyan kapareho nito, hindi ito ghost flood control, mga ghost. Kaya nga nabubuisit din si Secretary Dizon sa mga ganito. Ito, ginawa ang trabaho, hindi mabayaran. Samantalang yung iba, maraming kontratistang, naku, John Mario Joseph. Ngayon, nakikinig ka, Engineer Ronel de la Cruz, ayusin mo, bilisan mo. Pakinggan mo, ayusin mo, bayaran mo, aregluhin mo, kasi kung hindi, ikaw at ako malilintikan ka sa harap ni Secretary Vince Dizon. Itaga mo sa lupa. Kung hindi pa lumapit sa atin, hindi pa maasikaso to. Okay na ba sa'yo, boss? Okay na. It's between the Engineer Ronel de la Cruz. Kung hindi pa natin tinawagan, kung hindi pa natin sinabi rito na nandito na, yung mama pala kayang kesyo, hindi nakaabot sa amin. Hindi nakaabot sa amin. Sasabihin ko sa'yo, umabot sa amin ngayon. Umayos ka! Bayaran mo! Ba't ka natatawa? Lumalabas na tabos yung pagkatigre kasi. Okay na sa'yo? Okay na, sir. Salamat. Pausap tayo sa baba, ha? Mga simple, totoong Yes. tao, tapos ganyan lang gagawin nyo. Blintek kayo. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.